Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa tanghaling ito, sa araw na ito. Saan ba galing ang Ebanghelyo ngayon? Ano ang kontekstong pinanggagalingan nito? Kung inyo pong matatandaan itong mga nakaraang araw, may pinagaling si Jesus na lalaking pipi. At mula sa himala ng pagpapagaling, maraming tao ang sumunod sa Kanya. At sa pagsunod ng mga tao sa Kanya, nahabag si Jesus sapagkat sila'y mga hilo at nahihilo. Sila'y parang mga tupang walang pastol. Kaya pumili si Jesus ng 12, pinangalanan niya ang 12 at isinugo upang ipahayag ang mabuting balita. Parang napakadali ng shift from one situation to the other. Pero hindi ganun yun. Hindi ganun kadali ang pamamaraan ni Kristo. Ang mga alagad na ito'y nag-aral muna sa Kanya. Ang mga alagad na ito'y dumanas muna, nakita muna, nasaksihan muna nila kung ano ang ginagawa ni Jesus. Kaya nung may pagkakataon na, sila naman ang pinahayo at sinugo ni Jesus upang ibahagi kung ano ang kanilang naranasan kay Kristo. Kumbaga, ito ay pagpapasa, ito ay pagbabahagi kung ano ang kanilang nakita, naramdaman at nasaksihan. Sa pagsusugo ni Jesus sa kanila, binigyan sila ng babala at binigyan ng bilin at alituntunin. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso. O sinabihan pa niyang, huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay o ng bihisan o pamalit ng damit o na extra na tsinelas. Bakit ganito ang bilin ni Jesus? Sapagkat simple ang nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad, na kung marami kang alalahanin, kung marami kang bitbit sa iyong katawan, mawawala ka sa focus ng iyong misyon. Kaya sa ganitong pagkakataon, gustong sabihin ni Jesus sa kaniyang mga unang alagad na pinili na ang lahat ay nakadepende sa biyaya o grasya ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay may dalang ginto, pilak o tanso, ang aalalahanin mo'y ang mga bagay na bitbit mo at hindi yung bagay na ibibigay mo. Kaya si Kristo'y tumitingin, hindi sa bagay na meron ka, kung hindi ano ang bagay na kaya mong ibigay. Nangyari ang pagtawag na ito, 2,000 taon na ang nakararaan. In a special way, mayroon siyang tinawag na mga unang alagad. But by the virtue of our baptism, noong tayo'y nabinyagan, tayo rin ay nagiging misyonero, tayo rin ay isinusugo ni Kristo sa kaparehong kaparaanan. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, tayo rin ay nagiging tagapaghatid ng kaniyang mabuting balita. In such a way, may mga pagkakataong ang ating kabutihan ay hindi tatanggapin ng iba. Our kindness will be rejected. Our honesty
will be misunderstood. Our faith will be ridiculed. Ito ang pananaw ng panahon ngayon upang tayo'y hindi madistract sa kapanahunan natin ngayon. Muli tayong ibinabalik ni Jesus sa una niyang pagtawag upang makita natin kung paano maging misyonero ni Kristo sa makabagong panahon. Alam natin na maraming distraction ang mundo. Alam nating maraming challenges na nakapagwawala ng ating focus sa Kanya. Kasama na ang ginto, ang pilak o tanso, o yung mga bagay na dala-dala natin upang hindi natin magawa ang nais ni Kristo sa panahon natin ngayon. Marami na tayong narinig, marami na tayong nabasa, na mga taong sa umpisa ay mayroong malakas, mabigat, kitang-kitang espiritu ng misyon. Pero along the way, nawawala ito dahil nadidistract sa kinang o ilaw ng mundo. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Hindi ito sa pagja-judge sa ating panahon. Isang halimbawa lamang kung papaanong ang ginto, pilak o tanso o katanyagan ay maaaring makawala ng focus ng tao sa Diyos. Naalala ko noon, parang around 2013 o 14, na mayroong isang madreng sumali sa isang contest, The Voice. Pumasok yung madre na yun sa blind audition. Pumasok siya sa semifinals. Pumasok sa finals. At siya ang naging champion ng The Voice. Pero after sometimes, I heard and I read that she left the convent. Personal issue, hindi ko alam. Siya ang nakakaalam kung ano ang pamamaraan ng paglilingkod niya sa Diyos o pagtugon sa tawag ng paglilingkod. Pero tingnan natin ang kaniyang karanasan. Ano ang nagpawala ng kaniyang focus sa paglilingkod sa Diyos? Mula sa pagiging madre, sa kumbento, nagdarasal, naglilingkod, tumatawag sa Diyos. Marahil ang palakpak ng kasikatan, ang ilaw ng entablado, ang mga likes and hearts na kaniyang natatanggap, pwedeng sanang maging paraan ng mas lalong magamit ang social media sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Pero it's the other way around. Instead of helping her, parang ito ang nakapag-distract ng kaniyang bukasyon. In a special way, tinatawag din tayo ng Diyos na marami din sa ating gustong sumunod. Marami din sa ating gustong maglingkod, pero nahihila ng mga bagay na makamundo at mga bagay na pansamantala. Nasisilaw tayo sa pilak, sa ginto o tanso,
o nasisilaw tayo sa mga bagay na nagpapaangat ng ating pamumuhay? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat nawawala sa focus sa Diyos. Tayo pong lahat, sa anumang kaparaanang meron tayo ngayon, huwag sanang madistract ang ating debosyon, ang ating pagmamahal, ang ating pagkilala sa Diyos. Instead, magamit sana natin ang lahat ng pamamaraang ito upang makilala at ibahagi si Kristo sa iba. ATM, at the moment, tayo po ay live internationally. Ang ating misay napapanood sa lahat ng bahagi ng mundo. Anumang oras sa Europa, anumang oras sa Africa, anumang oras sa Ethiopia, Turkey o Iran, ang ating misay, pamamaraan ng Diyos upang ipamalita sa lahat ang kapangyarihan at himala, ang pag-ibig at pagpapatawad ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lahat tatanggap, hindi lahat maniniwala, pero ito ang ating paraan upang ipahayag, gamitin ang social media sa mas responsableng pamamaraan upang ang tangi lamang nating ipaglakas loob na isigaw at ipamahagi ay ang kabutihan at himala ng Poong Jesus Nazareno. Si Kristo ang nangunguna, si Kristo ang bida, si Kristo ang sentro ng ating pagdiriwang. Hindi ang sinuman, hindi ang kaninuman, hindi ang anumang kayamanan. Kaya't si Kristo ang ipapahayag natin simula noon hanggang ngayon. Siya ang Diyos ng buhay at ang Diyos ng kapayapaan. Ilagay natin sa tamang konteksto na tayong lahat ay sumusunod, tumutugon, naglilingkod sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.